Makinig ka, Ramon. Paalala ko lang sa iyo, maalala ko sa iyo. Sino ang umakay sa iyo, ilapit, kalad ka rin ka, bitbitin ka sa isang organisasyon na sinaktan mo, pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa kolumn mo sa Inquirer? Noon yun. Nakalimutan mo na ba? Sino nagsalba sa iyo? Yung organisasyon na wala namang ginawa sa iyo, hindi ka naman kaanib. Hindi mo naman naiintindihan kung paano ang kalang struktura bilang organisasyon o simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro, pero binabalahura mo ng panahong yon. Hanggang ngayon siguro, baka naghihimas ka pa ng matatabang malilimig na rehas sa loob ng selda. Paano mo malulusutan noon yon? Mula apari hanggang hulo, katakot-takot na somon ang ginawa si sandamakmak. At yun nga ng mga kabayan, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo noon pa, na tulad ng nakaraan nating video, na nung sinita nga po natin si Sir Ben. Ito po si Sir Ben Tulfo, talagang idol po natin yan, bata pa tayo, na mga kabayan. Siyempre, tao lang rin, minsan nagkakamali. Kaya nga, si Sir Ben, binibigyan pa rin natin ng mga pagkakataon para bumawi. Hindi po tulad nung ibang mga kapatid niya. Especially, ito pong si Mon Tulfo, na kanyang kuya. Bantayan niya mga kabayan, binanatan po ni Sir Ben, yung kanyang sariling kapatid, sarili niyang kuya. Dahil nga po dun sa column niya, na kung saan, inaakusahan nga po niya si Senator Marcoleta na tumanggap daw po ng 120 million mula sa mga diskaya. Bagaman hindi niya pinangalanan, ang tinutumbok po nun, si Senator Marcoleta na pinoprotektahan daw po ang mga diskaya. Tulad ng sinasabi ni Senator Lacson. Mantakin mo, mismo si Sir Ben Tulfo na po ang sumita. Dahil alam po niya na maling-mali yung ginagawa ng kanyang kapatid. Ayon nga rin po kay Sir Ben, nagpapapansin lang to itong kanyang kuya dahil limelight, wala na siya sa limelight mga kabayan Laos na nga, kumbaga. Di ba? Mariin po yung sinabi po ni Sir Ben na ito nga pong si Mr. Mon Tulfo, dati na noong nagkaroon ng atraso sa isang organisasyon o sa isang simbahan. At alam naman po natin na ito po ay ang Iglesia ni Cristo. Nagkaroon po dati ng kasalanan itong si Ben Tulfo sa INC noon, na kung saan sureball na sanang himas rehas siya hanggang sa ngayon. Alam po yan ni Sir Ben, binanggit niya rin po yun na dapat hanggang sa ngayon, nakakulong po yan si Mon Tulfo. Ngunit, dahil nga rin po kay Sir Ben Tulfo, kinaladkad niya yung kapatid niya at humingi ng tawad sa INC. Dahil nga po, ang INC, di naman po talaga, di ba? Pag huwag mong papakialaman, pag di ka naman pinapakialaman humingi po ng tawad si Mon Tulfo. Kaya, hindi na po itinuloy yung kaso laban po kay Mon Tulfo. Na kung saan, pinatawad na nga po ng INC itong si Mon Tulfo. Ngunit, ngayon po, tinitira po niya si Marcoleta na alam po natin INC member. Di ba? Ang masakit pa nun mga kabayan, tinitira niya na alam naman po niya wala siyang ebidensya. Kumbaga nagpaparatang po siya ng mali. Paano kung kasuhan ka ni Senator Marcoleta? Swerte po ni Mon Tulfo na si Senator Marcoleta, hindi po balat sibuyas. Tulad po nila Kiko Panghilinan, Larissa Ontiveros, di ba? Na nagsasampan ng kaso pag tinatamaan po. Matakin nyo, naalala po ninyo noon, di ba? Sinabi lang po ng Net25 na ni Sir Jen ng Net25 na si Madam Sharon Cunete pagsabihan yung kanyang asawa. Matakin mo magkakaso, nagalit pa, umiyak-iyak sa mainstream media at sa social media na medyo ba't daw dinadamay sa flood control. Ang layo naman nun, sir. Di ba? Ang layo doon, Kiko Pangilinan. Swerte nga nito ni Mon Tulfo, hindi po ganun si Senator Marcoleta. Di ba? Kasi kung hindi, himas rehas po talaga itong mamang to kasi wala po talaga siyang ebidensya yun nga po yung sinasabi ni Sir Ben Tulfo. At ako nga po saludo talaga kay Sir Ben Tulfo. Kasi si Sir Ben Tulfo sa kanila po magkakapatid, yan po yung medyo malawak po yung pang-unawa niyan, sir mga kabayan. Malawak po yung pang-unawa niyan. Siguro pag nasasaktan siya,
Doon siya bubabanat. Pero, makikita nyo naman po sa kanyang pananalita eh. Di ba? Yung nag-sorry kasi si Senator Marcoleta. Tinanggap po ni Sir Ben Tulfo. Tinira ni Senator Marcoleta si Montulfo eh. Di ba? Tinira rin ni sarili niyang kapatid. Kasi alam niya po mali eh. Hindi po ba? O ito po, panoorin po natin ha, kung paano po kinastigo ni Sir Ben, yung kanya pong sariling kapatid. Sir Ben, pasok po. Lahat naman tayo'y nagkakamali. Wala pong perpekto sa mundo. Kita mo, nabanggit ako 2 beses ni Senator Marcoleta. At yung pagbanggit niya, nagkamali siya doon. Nag-sorry naman. May nainggit ata na pangalan ay Ramon. Sana siya kanya yon. Napunta sa akin. Sinalo ko na. Paano kung isang miyembro ng inyong pamilya o utol at medyo may edad pa, tanda pa sa'yo, asiwa yung mga pinagagawa. Wala sa tama, wala sa hulog. At ang masahol, nananadya at alam ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya para makatawag ng pansin, mambuisit, manginis doon sa mga taong kanyang iniinis. Meron akong ganyan sa taong pag ako kinante, pero may mga oras mo lang gagamitin yun. Huwag yung lagi-lagi. Ang ibig kong sabihin, sabihin na natin, miyembro ng pamilya mo yan, ate mo man yan, o kuya mo man yan. Na pareho medyo asiwa. Wala na sa tama. Sino ang tatayo? Sino ang maglalagay sa kanya sa tama? Sino ang magsasabi sa kanya? Sino magtuturo sa kanya? Nakakatanda nga eh. Di ako, sino? Yung tinawag niyang tutubi, si Ben Tulfo, ako'y magmemensahe, nahihiya na po kami, kahit yung 2 senador. O minsan, nahihirapan sila dahil kapwa senador, binabanatan niya. Hindi na sa trabaho, personal na. Gusto niya maging relevant. Para maging relevant, destructive na, paninira na, attack dito. That is destruction on the road to perdition. Kaya ako naninindigan. Isa sa ayos ko ang tama. Hindi ako magkukonsente. Makinig ka, Ramon. Nakakasakit ka na, hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Paalala ko sa iyo. Sino ang umakay sa iyo, ilapit, kalad ka rin ka, bitbitin ka sa isang organisasyon na sinaktan mo, pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa kolumn mo sa Inquirer para kumbinsihin ka na humingi ka ng tawa dahil mali ang ginawa mo. Noon yun. Nakalimutan mo na ba? Sino nagsalba sa'yo? Yung organisasyon na wala namang ginawa sa'yo, hindi ka naman kaanib. Hindi mo naman naiintindihan kung paano ang kalang struktura bilang organisasyon o simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro, pero binabalahura mo ng panahong yon. Binabalik ko lang. The past does not equal the present, and I will give you a space and time to straighten up or get shipped out. Ginigising kita. Pinupukaw kita. Yung kapatid na tinawag mong, kapatid mo, utol mo, tinawag mong tutubi. Wala namang masama kung mukha akong tutubi. Okay lang naman sa akin. Baka nakalimutan mo. Buti nga, pinatawad ka ng organisasyon na yun eh. Buti nga kasi hanggang ngayon siguro, baka naghihimas ka pa ng matatabang malilimig na rehas sa loob ng selda. Paano mo malulusutan noon yun? Mula apari hanggang hulo, katakot-takot na somon ang ginawa si sandamakmak. Ngayon, bilang kapatid mo that time, nakikita ko naman ang konsumido ka sa nangyari sa iyo. So, naawa ako, bilang isang kapatid, nakababata mo, nasabi ko sa iyo, sige, tatayo ako para tuwirin natin to. Umamin ka lang ng pagkakamali. Humingi ka ng sorry, kasi lahat naman tayo nagkakamali. Una, matigas ang ulo mo eh. Kinumbinsi kita. Hindi, ikaw nagkasala eh. Ba't ako hingi ng sorry? Tamang ginawa ko. Tandaan mo to?
Hindi, pag mali ka, sasabihin ko sa'yo, kahit nakababatang kapatid mo ako, itutuwid kita. Kung feeling mo, Ramon, na ikay pogi, nothing will take that away from mo. Hands down, pogi ka sa mga chicks mo. Kung may natitira pa. Kung may natira pa, hati kayo ni James S. Raul. Sino yan? Mga cameraman ko. Baka kasi mainggit sa'yo eh. Ngayon, umayos ka, Ramon. Inumpisahan mo, Ramon, tatapusin ko yan. Now, nabuti pa, tumigil ka na. Yung nangyari po kay Napoles, the Napoles scam, the 10 billion Napoles scam, alam niyo naman po natin, marami rin po mga kongresista noon na hindi napasama sa sinasabing kaso. Sigurado, alam yan ni Laila de Lima, dating Justice Secretary. It was more like a selective justice. Kinuha lang nila yung mga hindi nila kapartido. At yun po ang sinalya po nila sa hukuman. Mula sa Department of Justice, nagkaroon ng Senate hearing, nagkaroon ng hearing sa Kongreso. Hindi dati ni DOJ Secretary Laila de Lima ng mga panahong yun. I think it was in 2013, if I'm not mistaken. And that was exactly ang sinasabi po ni Senator Kiko Pangilinan. Ako naman, wala po tayong babanggitin ng pangalan, pero panoorin po to. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. For the record, there was no intention of maligning any individual in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong personalan. As I watched the Senate hearing, yung pananalita po ni Senator Kiko Pangilinan, I like the way he said it. He was trying to stress the fact, ito po yung conviction rate. Kaya lang, ako, totoo rin naman ang panahon yon during those times. Kung titingnan po natin kay Napoles, marami po sana na sentensyahan din. Mga kongresista. Maraming mga false NGO na dinaan doon yung mga kailan Napoles. Huwag sana mangyari dito. Dapat dito hindi selective justice yung ating ICI. Ganon din po yung ating Blue Ribbon Committee. And that's all I want to do. Dahil ang taong bayan nag-aantay na merong managot at masasauli yung mga bagay na nakulimbat. End of story! This is Bitag Live 2.0.